At ayan po mga ka-crypto, sabi sa ating balita dito, expert to XRP holders. The next wave will be a tsunami based on this news from Japan. Ayan, isa pong usap-usapan sa buong mundo ng finance ngayon ang isang malaking pagbabago na nanggagaling po sa bansang Japan. Alam nating lahat na si XRP ay palaging nasa sentro ng usapang blockchain adoption. Pero ngayon, may bago po tayong anggulo na kailangan nating tutukan. Yan po ay ang termino o tinatawag na tokenization. At hindi lang ito isang buzzword. Ito po ay unti-unti nang nagiging pundasyon ng makabagong financial system. Ngayon ay meron po tayong isang mahalagang ulat dito mula po sa crypto analyst na si Pampios. Ayan po siya. At siya po ay nagbigay ng liwanag kung bakit ang Japan ang maaring maging susi sa susunod na malaking pagtalon ng market. Hindi po ito basta-basta pagbabago. Ayon po sa mga eksperto, ang darating na yugto ng adoption ay hindi mangyayari ng dahan-dahan. Gagamitin natin ang salitang tsunami para ilarawan ang bilis at laki ng epekto nito. Kaya sa video na ito, pag-uusapan po natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng tokenization, bakit ito pinapaboran ng Japan, at bakit naniniwala ang maraming eksperto na si XRP ay may napakagandang pwesto sa revolusyong ito. Pero bago yan ay silipin po muna natin ang technical chart ni XRP. At ayan, sa ating platform na TradingView dito, si XRP ay naglalaro po sa presyong 1.0480. At dito naman po sa ating daily chart time frame, kung sinusubaybayan po ninyo yung aking technical analysis dito kay XRP kada araw, ay wala pa rin po akong nakikitang magiging pagbabago sa trend direction nito. Patuloy pa rin po itong magko-consolidate dito sa pagitan ng ating resistance at saka major support dito. Ang ating resistance ay nasa 1.0897 at ang ating support ay nasa 1.0169. Bearish bias po tayo ngayon. Napaka-bearish ng ating signal. O ibig sabihin, para sa mga baguhan, marami pong nagbebenta. Pero may sumasalo po sa mga may sumasalo po sa mga nagbebenta dito. At yan, maraming handang bumili dito sa presyong 1.0169. Kaya hindi po siya makabababa dito sa ilalim ng 1.0169 na ito. At dahil dyan, yan po ang aking basihan kung bakit ko nasabi na sa mga paparating na araw ay mukhang maglalaro pa rin po ang presyo na XRP dito lamang sa ibabaw ng major support na ito. Hanggang sa meron po tayong makitang pagbabago sa momentum kung saan ay mula po bearish bias ay magiging bullish bias ito. At kitang-kita natin dito na nalalapit na rin po tayo sa isang dulo, isang apex portion ng triangle dito. Pero mga ilang araw pa yan bago tayo umabot dito. Hanggang sa maipit po siya dito at wala na po siyang mapagpipilian, kundi siya ay kailangan niyang magkaroon ng breakout. Yan, balikan na po natin ang ating balita. Ngayon, ay ano nga ba ang tokenization? At bakit nga ba ito isang malaking bagay? Para po sa mga hindi pamilyar, ayan, ito ang proseso po ng pag-convert ng mga ownerships ng mga real-world assets patungo sa mga digital tokens na tumatakbo or nag-ooperate sa blockchain. Dati ang mga assets tulad po ng real estate, bonds, commodities at kahit artwork ay nangangailangan po ng napakaraming papel at mabagal na proseso para lamang maipatala ang pagmamay-ari. Ngayon, sa pamamagitan po ng blockchain, ang mga ito ay nagiging programmable na. Kaya sa aking opinion, ang tokenization ang pinakamahalagang gamit ng blockchain technology ngayon. Kumpara po sa simpleng crypto payments o pag-trade ng NFTs na madalas ay speculative, ang tokenization po ay nagbibigay ng real value sa technology. Kapag ang isang gusali o isang corporate bond ay na-tokenize, nagkakaroon ito
ng transparency at saka efficiency na hindi kayang ibigay ng traditional na sistema. Kaya isipin po ninyo mga kripto, ang laki ng market nito. Milyong-milyong assets ang kasalukuyang nakatali sa mga outdated na database. Kapag ang lahat ng ito ay nalipat po sa blockchain, ang liquidity na papasok sa ecosystem ay magiging massive or napakalaki. Ito ay hindi lamang basta upgrade. Ito ay isang kabuuang pagbabago sa paraan kung paano tayo nagmamay-ari ng mga bagay. Ngayon, ito po ang ating sunod na tanong. Bakit Japan ang nangunguna sa transition na ito? Hindi po ito nagkataon lamang. Sa nakarang mga taon, naging agresibo po ang Japanese regulators sa pagbuo ng mga framework na legal ang proteksyon para sa mga private sector tokenization projects. Imbis na pigilan ang technology, gumawa po sila ng clear path para sa mga financial institutions. Kaya ito po ang aking opinion naman dyan. Nakaka-impress ang approach po ng Japan dahil binigyan nila ng legal certainty ang mga kumpanya. Dito sa ibang bansa, minsan ay nakabitin ang mga project dahil wala pong malinaw na rules. Pero sa Japan, ang malaking groups gaya po ng MUFG, Nomura at SBI ay kampanting naglalabas ng mga digital securities at saka tokenized bonds. Kaya para sa akin, ito ang gold standard ng regulation. Ipinapakita ng Japan na ang maayos na rules ay hindi po pumipigil sa innovation. Bagkus, ito po ang nagiging accelerator para pumasok ang mga malalaking institution. Dahil dito nagiging mas attractive po ang Japan para sa global finance at ang epektong ito ay ramdam sa buong crypto market. Sabi po dito sa post ni Pampios, ang susunod na phase ng adoption ay hindi po magiging gradual. Ang terminong ginamit po ay tsunami. Yan, the next wave will be a tsunami. Ibig sabihin kapag nag-click na ang mga tokenization projects, bigla na lang itong sasabog sa laki ng volume. Hindi na ito yung tipong paunti-unti ang growth. Ito ay magiging malawakang paglipat ng mga assets. Sa aking opinyon, naniniwala ako na ang phase na ito ay nakabase sa utility. Ang mga institution ay pagod na sa inefficiency ng traditional na settlement. Halimbawa, ang pag-settle po ng securities ay tumatagal ng ilang araw. Sa blockchain, ito ay pwedeng gawin ng halos instant. Ang bilis na ito ay isa pong game changer para sa mga bangko. Kapag nakita ng mga investors na mas mura, mas mabilis at mas transparent ang tokenization, wala na silang dahilan para manatili sa lumang sistema. Kaya hindi po kataka-taka kung bakit tsunami ang term na ginamit. Dahil kapag ang dam ng adoption ay bumukas, wala nang makakapigil sa daloy ng assets patungong blockchain. Ngayon, bakit nga ba ito gustong-gusto ng mga dambuhalang kumpanya gaya po ng BlackRock o BCG? Una ay ang fractional ownership. Yan po ang unang dahilan. Dahil digital na po ang asset, pwede pong magmay-ari ang isang tao ng maliit na parte lang ng isang mamahaling commercial property o private equity. Hindi mo na kailangang maging bilyonaryo para makapagsimula. Yan. This environment has encouraged several of the country's largest financial groups, including MUFG, Nomura, and SBI, to pursue initiatives involving tokenized bonds, digital securities, and real estate investment products. Ito naman ang aking opinion. Ang fractionalization ang magbubukas ng pinto para sa mass participation. Isipin po ninyong mga kakripto ang isang ordinaryong investor na ngayon ay makakakuha na ng exposure sa commercial real estate na dati ay para sa mayayaman lamang. Bukod dito, ang liquidity ang isa pang malaking factor.
Ang mga dati ay illiquid o mahirap ibenta na assets ay nagiging madali na pong i-trade. Kaya para sa akin, ito ay ang democratization of finance. Hindi lang ito technical na improvement. Ito ay panlipunang pagbabago. Kapag mas madaming tao ang nakasali sa mga investment, mas nagiging stable at active ang buong market. At pagdating po sa operational cost, ang pagbawas sa middlemen at saka paperwork ay nangangahulugang mas malaking kita para sa lahat ng mga involved. Ngayon ay nakita po natin ang launching ng BUIDL, Tokenization Liquidity Fund ng BlackRock. Ito po ay malinaw na indikasyon na ang mga higanting asset managers ay hindi na lang basta speculators sa crypto. Ginagamit na nila ang infrastructure nito para sa kanilang traditional na financial products. Yan, sabi po dito, BlackRock's launch of its BUIDL Tokenization Liquidity Fund demonstrate that some of the world's largest asset managers are actively exploring blockchain infrastructure for traditional financial products rather than treating digital assets solely as speculative investments. Para sa akin mga kripto, ito po ang pinakamahalagang validation para sa ating lahat. Kapag ang kumpanyang kasing laki ng BlackRock ay nagsimulang gumamit ng blockchain para sa kanilang mga assets, sinasabi nila sa mundo na this is here to stay. Ang mga digital assets ay hindi na lang basta internet money. Ito na ang future rails ng global finance. Ang mga institusyong ito ay hindi po nagsusugal. Sila ay naglalagay ng infrastructure. Kaya sa tingin ko sa XRP ay nasa gitna nito dahil sa kakayahan nitong mag-facilitate ng mabilis na paglipat ng pera. Ang pagpasok po ng ganitong karaming kapital sa blockchain ay magkakaroon ng direct positive impact sa mga networks na may mataas na throughput at reliability, gaya ng sa XRPL. Ngayon ay marami po ang nagtatanong kung handa na ba talaga tayo. Ang tokenization market ay inaasahang aabot po sa $4 trillion hanggang $16 trillion bago po matapos ang dekada. Sa laki ng numerong ito, masasabi nating ang market ay hindi lang handa. Ito po ay hungry o gutom para sa ganitong uri ng pagbabago. Ayan. Sabi dito, 4 trillion and 16 trillions by 2030. Sa tingin ko, ang pagbabagong ito ay natural na evolution ng pera. Gaya ng paglipat po natin mula sa sulat patungong email. Ganito rin ang mangyayari sa asset ownership. Ang technology ay narito na. Ang regulasyon sa Japan ay maayos na at ang capital ay dumarating na. Ang susunod na yugto ay ang mass onboarding ng mga assets. Hindi ito mawawala. Ang mga taong nakakakita ng potensyal na ito ngayon ay ang mga taong makikinabang ng malaki sa hinaharap. Ang tsunami ay hindi para takutin tayo. Ito ay para ipakita ang laki ng oportunidad na paparating. At ayan sa kabuuan, ang mensahe dito ay malinaw. Ang tokenization ang susunod na malaking alon. Hindi natin kailangang magmadali, pero kailangan nating maging observant. Ang Japan, nagsisilbing modelong bansa kung paano ito dapat gawin ng tama. Sa XRP ay nananatiling isa po sa mga project na may matibay na pundasyon para suportahan ang ganitong kalaking vision. Ang pinaka-takeaway po rito ay ang pagkakaroon ng long-term perspective. Huwag tayo matakot sa mga panandaliang galaw ng presyo. Ang totoo, ang paglago po ng tokenization market, ang tunay na macro driver na magpapatakbo sa crypto sa loob ng mahabang panahon. Ang institution ay nagtatayo na ng kanilang pwesto. Kaya sa tingin ko, ang pinakamagandang gawin ngayon ay aralin ang mga pagbabagong ito. Ang kaalaman ang ating pinakamalakas na sandata. Kaya manatiling updated, intindihin ang teknolohiya at huwag hayaang dumaan
ang tsansang ito na hindi mo man lang naiintindihan ang buong konteksto. Ang susunod na wave ay hindi lang basta pagtaas ng presyo. Ito ay pagbabago ng mismong financial system sa buong mundo. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panunood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang ating recommended video dito.